Hey guys, welcome to Plugged In, where we ask different people from different professions how technology is revolutionizing the world of work. Today, we are shining the spotlight on the world's unsung heroes, atong nurses. Hi, I'm Adi. And I'm Axel. And we're dialysis nurses. I'm Connie and I work as an OR nurse. Hi, I'm Daisy. I'm Gianna and we are oncology nurses. Hi, I'm Nina and I'm a fourth-year nursing student. Well, as dialysis nurses, technology really helped us monitor our patients. Kay our patients man good, we need to check up on them even if wala sila naka-admit sa hospital. Kaning telemedicine nga giyu sa among hospital, gamit jud kaayo siya for that. Maybe sa pag-manage ako mga staff, technology really helps me monitor my staff kung nabuhat naman nila ang ilang trabaho or kung anong need pa nila of assistance from me. Makatabang ko na technology na po, especially sa pag-manage sa schedule sa akong staff and sa pag-inventory sa mga supply sa unit. Actually, nakatabang jud na ko ang technology as an OR nurse kay kabatay ka nang mag-monitor mi sa vitals sa mga patient or pag-position sa patient na mo before sa surgery or maski ka na ang mag-prepare mi sa surgical tools. So, sa panahon karon, dili na mahimo nga dili ta mo gamit og technology sa pagbuhat sa atong mga trabaho. Makatabang siya ang technology especially sa paghatag namo og alaga sa mga patients. Since oncology nurses man mi, so most of our patients kay terminal na gyud ang ilang sakit. So they need extra care. So dako gyud kayong tabang ang technology. Pares ang mga patients nga na controlled anesthesia where mo pislit ra og button ang patient whenever maka-feel siya pain and then automatically hatagan dayon siya og pain reliever. Then aside sa physical care, nang nahanglan pud sila og emotional and mental care. We think manggod nga since dili nindot ilang health, they need to be in a place where di sila panamahawaan og sakit gali. So most of the time they end up feeling isolated from other people. But we also need to consider their emotional well-being. So sa among facility, we highly encourage our patients to participate in virtual support groups. So we provide gadgets to our patients and we organize weekly meetings there. Gamit kayo ang technology especially during the pandemic because of quarantine. Even though bawal mi mag-meet face-to-face, we still need to continue our education since on-demand sad kayo ang nurses at that time. So, among gibuhat was nag-online classes mi. And because of that, nakathink ko nga there are so many things nga mabuhat na to because of technology. Well, of course, pag first kay nag-isod ko adjust because I am a new nurse and during my student days wala dyan mi anang kanang high-tech, kanang social care technology sa among gidjutian na hospital. That's why pag ayon ako sa akong trabahoan, naggabi akong mga adjustment na gipangbuhat ba para lang jud maka-catch up ko. Kadaghan ako nasayop, apilan ako, nakasab-an. Yeah. Napatoy usa ka time na nakahapit ko nakagubag infusion pump. Pero kaluyan sa guidance sa akong mga senior nurse, nakat-on jud ko. Pagsugod atong gipagamit sa mga hospital ang kanay mga technology, no? Naglisod ko adjust naanad ako sa kinaraan nga sistema ba. Kadaghan ko na sayo pa to, nag-conflict ang schedule, nakapali ang pag-order ako sa supplies. Pero may nalang gani kay willing kayo, tapang ang mga bata-bata sa mga unit. Mga ito na nagtapang, na kung hindi ko makamao o kung mag-info ko. Kuan siguro, ay kanaang naatoy time ba nga kanang pag-start bitaw na ko work. Medyo naglibog jud ko unsa unto na ko pag-track ang mga surgical tools na mo ba unya. Niabot jud to ang point nga kana nagkuwang-kuwang namin sa tools sa OR nya. Grabe jud ang kanang kasama bitaw nga ako nadawat gikan sa akong mga senior nurse nya. Pati na po sa mga surgeon. Pero wala na to na ako gidibdib ilang kasaba kay ba masag ko nga naasad ko pagkuwang ato mo to
nagpatudlo ra ko sa akong mga seniors aton sa pamaagi or paggamit. And then since then, I can say wala mi nagkuwang sa tools nga kung ako na mag-duty sa OR. Piari ko naglisod sa pagtabang sa among patients nga mo-adjust sa technology. So I'm young and dali ra sad ko makat-on when it comes to technology, but it's not the same sa among patients. So some of them are old, then mostly kay naay sakit, then some are in pain. So I had multiple patients nga not receptive sa technology nya. Nakita na ako nga introduce na ako sa ilaha kay medyo saputon sila, then disit sila kasabot. So kato nga patients usually mo refuse or saputon when I approach them about it, but with perseverance and understanding, they were eventually willing to hear me out. So sige ra ko pasabot nila nga para man sad ni sa ilang kayuan, pero giklaro na ako nga it's still up to them if ganahan sila. So if musugod sila mo participate, then willing ra jud ko mo guide nila. Biggest problem nako atong pandemic is ang gadget mismo. I am a scholar and I study in a state university. Limited na daan ang finances namo sa among family kay during the pandemic natanggal si mama sa work and galisod mi og pangita og laptop atong at time. And luckily ang akong cousin naa siya spare nga laptop, so kanang nagpagamit ra sad siya sa iyahang laptop nako. And then aside from that, wala sad ko internet kay nag-data ra ang akong gamit. And I still remember nga permi ko makasabaan sa akong instructor kay sige kog ka-disconnect ba sa among Google Meet and mohang jud ko ato nila nga time sa among silingan nga makikonnect ko sa ilang internet kay para lang jud maka-attend ko sa akong classes. Well, it helped actually kay naturally, I'm a shy person. Maglisod ko o connect with other people. Nabalaka ko nga unsaon ako pag-connect with my workmates. But technology helped me in times where maglisod ko o approach nila personally, and I can just approach them digitally. Because of that, I slowly warmed up to them, and now naadyo ko and close friends within the hospital. Kuhan siguro sa technology, sa paglisod na ko gamit sa kanang technology, nakasuod na ko ang younger staff sa among unit kay tungod na sige kung pasapang nila, tungod kanang nakita nila nga maski ako daghan din nagyan sa life kay willing gyapon ko mangayo tapang sa ilaha. So kanang mahog nga dili sila mag-hesitate ba o mangayo ko tabang nako kay murag mahog nga give and take ba. Because of that, mas ninindot ang energy na mo as a team kay magtinabangay man. Para nako lang ha, nakatabang jud nako ang kanaang technology, especially sa kanaang pag-connect bitaw nako sa mga uban nga staff sa layan nga department, especially sa pag-transport na sa kanang akong mga pasyente or maski man lang sa pag-track sa surgical tools o kanang inventory namon sa OR. So I got to connect with these people much more easily than without technology. Kuan siguro, we connect with our patients and our patients po makakonect po with other people. So, mo siyang nindot pito kayo sa feeling nga muchika ang imong mga pasyente tungod sa virtual support group. So, ligaan ang ilang pamati kay makastorya po sila og other people nga pareha po og naagian sa ilaha. Ano siguro, it helped me approach my instructors whenever I have concern. Especially during the pandemic, if na ako'y wala na sabtan nga lesson or na ako'y wala na submit online tungod kay hinay ang internet, mo-email ra ko sa akong instructors ana or mo-reach out ko through Google Classroom. And aside pod ana, nakatabang pod siya nako sa pag-connect sa akong classmates. During the pandemic, kay through online rami maka-interact. So hatod karon kato ako nga mga friends kay kami naghapoy nagkuyog-kuyog. No. 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 No, I don't think so. Well, because caring for others needs a human touch. Humans can provide empathy and emotional support nga dili ma-provide sa technology pa. Because technology doesn't really care for building rapport and maintaining trust. Nurses man good need to go beyond the physical aspect of care. So I think technology can monitor the patient physically, but it can't monitor and care for the patient holistically. There are times when clinical decisions need emotional intelligence and human judgment because they fall into gray areas. One.
Abdo na kung 10 seconds ha.